You use the numbers na ginawa ng bookkeeper para tama yung decision making mo. Kaso pala ang nakasalalay sa bookkeeper sa isang negosyo. Kaya ganoon na lang dapat kaimportante na mag-hire talaga ng bookkeeper ang mga negosyo. Ngayon naman, nais ko lang malaman, Ma'am Lani, paano naman nag-evolve ang role ng ng finance habang lumalaki po ang negosyo? Kasi baka magka-negosyo ako ng malaki na $1 billion ang aking puhunan. Mag-apply ako? Pwede? Pautang? Ako naman pautang? Ayan, sige. I-hire ko kang dalawa at online kayo lahat. Wow, Ako sa CFO, thank siya you. sa tax. O yan, ano yan, naka-record. Ayan, sige. Actually, sa umpisa, mga few transactions lang. Habang lumalaki ang negosyo, lumalaki din yung mga transactions, di ba? Ayan, so sa una, isang bookkeeper lang or isang accountant, okay na yun. Habang lumalaki kasi ang negosyo, dumadami yung mga transaction, dumadami yung mga gagawin. So yan, mag-hire ka ng mga tao, taxes, tax compliance, etc. And then, from there, ang negosyo mo, lumalaki, nag-grow. Year 1, year 2, year 3. So mag-expand ka na, different location, strategic ka na eh. So hindi ba ka na mag-isip? You use the numbers produced by the bookkeeper for your strategic decision and mga growth plans. Alright? So gagamitin mo yun eh. Sabi nga nila, pag nagpo-forecast ka, hindi ka nagpo-forecast ng hula-hula, chamba-chamba. You use the numbers na ginawa ng bookkeeper para tama yung decision making mo.